Tikin po natin. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kumpleto na po ba tayo? Ibalik natin yung co-host. Tapos na po siyang tumakbo. Ngayon, balik na naman siya dito. Siyempre. Pinatakbo ka na. Ngayon, balik ka ulit sa trabaho mag-co-host. Amen. Hallelujah. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord God, for this wonderful evening and wonderful day of our lives, Lord God. We always call it a day that your presence be always with us, O Lord, and that there would always be light. Jesus have said, well, there is 12 hours in a day. Work while there is still light. Then, Lord God, we'll always call it a day because the light of Jesus is still with us. Father in heaven, may you bless us, O Lord God, with your wisdom, with your wise and understanding heart in our hearts, O Lord God, and open our eyes to the revelation. And even, O Lord, we ask for the Holy Spirit to convict us, O Lord God, to change our mindset, to make us our hearts teachable of the teachings of Apostle Paul. As we see in the scripture, O Lord God, let us, O Lord God, follow the right teachings of the Apostle Paul. We pray, O Father, that Lord God, whatever things that we have learned in the past, O Lord God, but yet contradicting to what Apostle Paul is saying, we ask you, Lord God, that you make us accept convicting our hearts, O Lord, so that we would be able to walk in the righteousness of the Lord Jesus Christ as we do whatever the Bible tells us to do. Father, we ask for your Holy Spirit to give us wisdom and Lord God, and even Lord, increase our knowledge of you, we pray. In Jesus Christ's name, amen. Hallelujah. Thank you, Lord God. Ayan, praise God. Maraming salamat po sa bawat isa at welcome po, welcome lahat ng mga pagal dito sa pag-aaral na ito. No one else will give you this teaching. Dito lang, libre na nga eh. So, pagal din tayo. Pagal ako, pagal ka rin. Hindi po pwedeng ako lang magpagal. Dapat sabay-sabay tayong magpagal. Amen. Glory to God. Maraming salamat. At nandito po kayo na malapit na po tayong matapos sa ating 1 Corinthians. Pagkatapos po natin ng 1 Corinthians, pahinga na lang konti. Then proceed to the 2 Corinthians para maunawaan po natin, no, as we study the scripture. Amen. Hallelujah. At magbahagi na po tayo. Before that, do you have any comments on the last time? Ikaw, bas na ako dati glaw na ha? Ha? Patutulugin ko naman sila. Okay. Patutulugin mo ba? Okay, patulugin mo yan. Ayan, thank you Lord. Hallelujah. Madali lang magpatulog. Pagbigyan mo ng sleeping pills, matutulog yan. Hallelujah. Thank you, Lord God. Amen. Praise God. At nasaan nga ba sinabi ko? Praise God. Do you have any comments on the last test po, battery test po natin? Meron po ba? Ayan. Ang dali-dali ng mga question. Talagang, eto na naman tayo ha. Hindi naman tayo nagtatanong. Kailangan po nating magtanong. Okay? Ito pong topic ngayon sa 1 Corinthians 14 ay something that you really need to ask. Kasi ginagamit ito na mali-mali po ang ating paggamit. So, kailangan po magtanong. I encourage you to ask questions. At pag hindi ka nag-ask ng question, matutulog tayo ng maaga. Katulad ng sabi, patutulogin din tayo. Thank you, Lord. Hallelujah. So, ayan. Wala talaga? Wala po? Ayan, thank you. Hallelujah. Praise God. Ayan. Ano daw? Ayan, praise the Lord. Amen. Nasaan na? Ito na. Okay. Can you see my screen? Okay ba? Kikita niyo ba ang screen ko?
medyo makati po ang lalamunan natin dito sa Pilipinas sapagkat sa pagputok ng Mayong Bulkan, ang kanyang alam niyo po 'yun ano, na nag-cave in yung kanyang, crater. At sa pag-cave in na ang kanyang crater ay bumagsak po yung crater, ay labas po ang usok, ang pyroclastic material. Kahapon po 'yan nangyari, apektado po tayo kahit malayo tayo sa Mayon, Makati po ang lalamunan. Okay, praise the Lord. Maraming maraming salamat sa Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Amen. Pasensya na po. Talagang ako naapektuhan ako. Let us read this in the Prophecy and Tongues, chapter 14. Ito po lagi nating tinatanong, no? Kaya ito po ang right time na magtanong kasi pag-uusapan na natin yung gifts. Specifically, ang gifts of prophecy and tongue. Sabi dito, kasi madalas itong ginagamit sa church. So sabi ni Paul, pursue love and desire spiritual gifts. Verse 1. But especially that you may prophesy. Okay? So, ipursu mo ang love at gusto mo rin, kasi sa ministry, kailangan mo rin talaga na merong manifestation of the gifts of the Holy Spirit. Kailangan naman po talaga yon. Pero, as the Spirit leads, hindi yung pipilitin natin. Sabi ni Paul, he recommended na prophecy, no? Yung bang bigyan, hindi po yung thus says the Lord, gano'n. Sabi ng Lord, madalas po yan. Pag sinabi ng sabi ng Lord, ay prophecy na po yan. No? We are prophesying in the name of God kasi gagamitin mo yung word na sabi ng Lord. Marami pong nagsasabi ng sabi ng Lord to manipulate. Hindi naman pala sinabi ng Lord. No. Kaya mag-iingat po tayo pagka sinabi mong sabi ng Holy Spirit, prophecy po yun. Sabi ng Lord, prophecy din po yun. No? Okay. When we sabi naman ni Paul yan, no, na magpurso, especially magpurso tayo ng prophecy. Prophecy ay kailangan po may confirmation yan, no, sa iyong pastor. Hindi po pwedeng mag-bypass si Lord. Hindi alam ni pastor, dapat may confirmation po yan. For he who speaks in tongue does not speak to man but to God. For no one understands him. However, in the Spirit, he speaks mysteries. But he who prophesies speaks edification, exhortation, and comfort to man. Sa verse 2, sinabihan tayo na ang tongues kasi, when we are speaking in tongues, we are speaking to God, not to man. Ano yung sinasabi niyang tongues dito? Tongues na hindi mo language that you do not understand. It could be ibang language or known language na hindi mo naunawaan, or it could be unknown language or the language of the angels na si God lang nakakaunawa at ni-reveal sa'yo. Ginagawa natin yan na abakada igaha, sabi na natin, di ba? O raba-raba-raba-raba-raba-tatatatatat, ano yan? Ngayon, naggaganon tayo. That is the speaking of tongues na ginagawa natin. Pero hindi po ganun ang speaking of tongues. Ang tongues po ay ano po siya, language po talaga siya. Hallelujah. Ay paano yan? Yun yung mga ginagawa ng karamihan. Hindi po yun, tongues. Ayan, so sabi dito, for no one understands him. So, when you are speaking to God, you are speaking in the Spirit mysteries. But when you are speaking, when you are prophesying, pag nag-prophesy tayo sa verse 3, sabi dito, that prophecy speaks edification. Pag sinabi mong edification, uplifting, nadagdagan ang kaalaman. Yun ang ibig sabihin ng edification, nadagdagan ang kaalaman, nabuksan ang isip. Okay? Yan po ang edification.
nadagdagan ng kaalaman, nabuksan ng isip, nagkaroon ng revelation. Yon ang edification, no, mga kapatid. At sabi niya, and exhortation. So, napagsasabihan ka, nag-e-exhort, nagre-reveal ng anumang bagay na bumabagabag sa iyong isipan, no? Exhortation. Exhortation is, tingnan natin sa dictionary, ang exhortation, meaning of exhortation, a strong encouragement, earnestly urges, persuade someone to do something in a formal manner. Okay. Merong exhortation, ang ibig sabihin ng ini-encourage ka, no? Yan ang, uy, ano ba yan? Nagtuturo ako, sir. Okay. So, yun ang exhortation. Comfort. Dapat nako-comfort din ang tao. Hindi sumasama ang puso, sumasama ang isip, no? So, ang prophecy, tatlo po ang dapat na maibigay sa tao pag nag-prophesy ka. Pag sinabi mong sabi ng Lord, kasi yun ang mga modern way of prophesying. Sabi ng Lord sa akin. Sabi ng Lord sa iyo. Okay. Dapat kung sinabi mo yan sa church, ang sabi ng Lord, tatlo dapat ang mag-effect sa sinabi ng Lord sa iyo kasi prophesy ka na, di ba? O kaya sabihin mo, ang sabi ng Holy Spirit, tatlo din ang maging effect. Ano yan? That it should uplift the person, edification, nadagdagan ang kanyang kaalaman, okay, nabuksan ang kanyang kaisipan, nagkaroon ng revelation, that's edification. Then there is an encouragement or exhortation, no? Ini-encourage kang magbago, ini-encourage kang lumapit sa Lord, no? That's an exhortation. Ano ba? Kaya nga tayo, pag nag-exhort tayo, pag sinasabi natin, mag-exhort tayo sa ikaw muna ang mag-exhort patungkol sa ganitong topic. Hindi ba doon sa nag-exhort ka, ay ini-encourage kang magbago, ini-encourage kang lumapit sa Panginoon. That's exhortation. Baka hindi na po natin alam ang ibig sabihin ng exhortation. Bakit ba tayo ina-assign na mag-exhort? O anong topic mo sa iyong exhortation? You are actually encouraging people to draw near to the Word of God. And then, comfort. O nako-comfort siya. Nakahanap siya ng kasagutan. Nakahanap siya ng kagaanan ng loob. Ganon ang prophecy. Kung ganito ang prophecy, kapag tayo ay nagsasabi na ang sabi ng Holy Spirit sa akin, tatlo kaagad yon ang dating. Nako-comfort ba? Na-edify ba? Na-exhort ba? Okay. Kung wala, hindi yon sinabi ng Holy Spirit. Baka spirit mo lang yon. Kaya nga hindi basta-basta, no? Kaya nga magdahan-dahan tayo. Kasi madalas na nating sinasabi yan sa church. Wala kasing nagkokontrol sa atin. Walang nagsasabi na ito pala yon. Pero si Paul, matagal na pala niyang sinasabi, nakasulat sa ating Biblia, hindi man lang natin binasa o inunawa. Verse 4, he who speaks in tongue edifies himself. Kapag ikaw nagsasalita ng hindi kilalang lengguwahe, ikaw lang ang na-lift, ikaw lang ang nabuksan ang isip. Ikaw lang nakakaunawa kasi. But he who prophesies edifies the church. Di ba? Pero kung mag-prophesy tayo, marami ang mabago ang isip. Maraming madagdagan ang kaalaman. Maraming mabuksan ang kaisipan kapag tayo nag-prophesy. Again, we must achieve anong tawag dito? Achieve 3 goals ng prophecy: edification, exhortation, and comfort. Sabi ni Paul yan, hindi ko sinabi yan. Si Paul nagsabi niyan.
Nasa Bible mo pati. Verse 5, I wish you all spoke with tongues, but even more that you prophesied. Hindi naman pinagbabawal ni Paul yung mag-speak in tongues. Actually, ini-encourage din niya. Kaso nga lang, sinasabi niya, mas maganda pa rin kung mag-prophesy ka. For he who prophesies is greater than he who speaks in tongues. Mas, mas, mas maganda ang mag-prophesy kaysa mag-speak in tongues. Bakit? Kasi siyempre kung unknown tongues yan, wala kasing makakaunawa sa'yo. Unless indeed he interprets, oh, 'di ba? Wala kasing makakaunawa. Sino ba namang makipag-usap sa lengguwahe na o makikinig sa isang lengguwahe na hindi mo maunawaan, 'di ba? That the church may receive edification. Kailangan merong interpretation. Eh kung walang interpretation, ay wag ka munang mag-speak in tongues. Wag mag-speak in tongues kung wala naman palang interpretation. Okay. May tanong ba dito? Teka sandali, bago ka magtanong. Let's go to the next slide muna para maunawaan natin. Verse 6. But now, brethren, if I come to you speaking in tongues, sabi ni Paul, what shall I profit unless I speak to you either by revelation, by knowledge, by prophesying, or by teaching? Oo. Meron bang pagtuturo? Meron bang kadagdagang kaunawaan? Meron ba? Kasi kung wala naman, 'di ba? Walang profit, wala kang nakukuha, wala kang naunawaan, wala lahat. Kasi nag-tongues ka lang. Verse 7, even I speak to you either even without, even things without life, whether flute or harp, when they make a sound, unless they make a distinction in sounds, how will it be known what is piped or played? Oo. Kung mag-play ka ng any instrument, walang tunog, basta nag-play ka lang. Paano mo malalaman kung ano yung pagkakaiba ng tunog nila, di ba? Kaya nga, kailangan natin na may speaker, kailangan natin na may volume, kailangan natin na nadidinig natin. Oo. Parang ganun lang yan. Gagawa ako ng song in lyrics. Kasi binibigay ng Lord sa akin ang lyrics. Kung minsan nakikita ko ang lyrics just like a vision of what's happening that the Lord, or events, vision of things that is happening. And then I say, okay, okay Lord. Okay, naunawaan ko. Then I start writing kasi yung vision nakikita ko. When I start writing, binibigay na rin ang words, no? Kasi yung vision hindi mo naman ma-describe yun in one word unless the Lord gives you the word. So, I start writing with the lyrics describing yung aking nakikita. At kapag nabuo na siya, kasi sabi ko, wow, ano ang bridge nito? O ano ang chorus? Ano ang next verse? Mga ganon. Binibigay din ng Lord sa akin kung ano ang next verse. So pag binasa ko yung song, wala pang music, wala pang music, wala pang melody. It's just lyrics. Pag binasa ko, it's an entire story of the vision that I have seen. Istorya yon ng vision. So, dinidescribe ko yung vision na nakita ko, no? Katulad ng The Song of Wars. Lahat ng songs na sinulat ko is actually the vision that I saw. So, sinulat ko lahat yon. Pero, kapag nasulat ko na siya, pero kung hindi ko marinig yung melody, walang emotion. Walang dating. 'Di ba? Walang dating kasi anong sound dito? How to communicate? Kahit ipakita ko sa'yo walang melody, walang dating. Oh, ganyan ang sinasabi niya. Anong dating nung yung mga instrumento 'pag pini-play mo na walang sound, kung walang sound? Pero iba yung
Paano yung mga pepe, no, mga pipit bingi? 'Pag nag-uusap sila nakikita ko sila sa mall with their hands moving. Sabi ko, ang ingay siguro talaga. I was watching their hands as they speak. Naingayan ako. I don't know. Ah, I don't understand what they're saying, pero naiingayan ako by the movements of their hands na there's so much sound in what they are doing. There's so much sound. For me, ha? Siguro sa iba parang it doesn't mean anything. Pero sa akin, kasi I like to watch them doing that, I pray I could do the sign language, no? Kasi maganda po talaga ang sign language to communicate those who are do not have a voice to speak. So, napapanood ko sila, no? Sabi ko nga, enjoy na enjoy sa kanyang ginagawa. Ang ingay-ingay sa tenga ko, ang ingay, ang loud-loud nila. But they were just signing language. There was no sound at all. But they, with the movements of their hands, creates a sound in their eyes. O, di ba? Not in their ears because they cannot hear, but with their eyes. How amazing it is, no? Nakikita mo, sabi ko, napaka-amazing si Lord na the ears was not useful. It's not in a proper functioning, but the eyes could see the movements of every twist of the finger is a language. Tayo nakikita natin is letters na sinusulat natin. We understand the letters and the sound of the word, combining letters. Naunawaan natin ganito ang sound. Kaya nga, gano'n din kapag hindi mo naunawaan ang lengguwahe, it does not mean anything. So likewise, sabi niya, no, verse 8, "For if the trumpet makes an uncertain sound, who will prepare for a battle?" Oo nga, kailangan magkaroon ng sound, a distinctive sound, at nauunawaan. So likewise, unless you utter by tongue, words easy to understand. Oo. Kapag nagsasalita ka at nauunawaan ang mga sinasabi mo, how will it be known what is spoken? Alam mo kung minsan, may mga tao na they are telling me things na they are prophesying of what the Lord is saying to them. And I'm listening because my eyes and my ears are open to the things in the Spirit. So I listen to them attentively, what they are saying. And kung minsan, it does not mean anything at all. Parang gong na maingay lang pag walang dating, walang maunawaan. Yun sinasabi ni Paul. Naintindihan ko si Paul. Kapag sinasabi natin, sabi ng Lord, sabi ng Lord, sabi ng Holy Spirit, sabi ni Jesus, in my dreams, I saw this, pero kung wala sa ayos, wala pong dating, walang maunawaan. Wala pong maunawaan. Iba po ang hearing in the Spirit at seeing in the Spirit. Kasi ang tao, makikita mo yung sinasabi niya. Maririnig mo pati yung totoo. So, wala kang maunawaan. Kaya sabi ko, ano may sinasabi nito? Kung minsan bumubulong ako kay Bishop, wala akong maunawaan. Do you understand what this person is saying? Sabi niya, ewan ko. Hindi mo yun sa ini-ignore. Ako, I'm very attentive sa mga taong nagsasalita sa akin. I give time to listen. Pero kung kapagka nagsamut-sari na ang iyong words at it does not mean anything, maybe the Lord has not spoken to you. Ayan. Sabi niya, so likewise, 'di ba? Sabi niya sa verse 9, unless you utter by the tongue words easy to understand, how will it be known what is spoken? Dapat ang sasabihin, ang words na lalabas ay kung nangusap ang Panginoon sa iyo, if the Lord truly has spoken to you, if the Holy Spirit gives you prophecy,
dapat ang lalabas sa'yo simpleng-simple lang sa bibig mo, maunawaan agad. 'Yun ang sinasabi niya, hindi abstract, hindi abstract. Hallelujah, walang abstract. Kailangan maunawaan agad. So, for you will be speaking in the air. Naunawaan niyo yung sinasabi niya? Kasi si Paul, he was speaking in the spirit na ang mga tao, they are keep talking, 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 no? Nagsasalita na itong sinabi ng Lord sa akin, itong sinabi ng Lord. Pero if you listen to it, pag pinakinggan mo ang mga sinasabi ng mga tao, does not mean anything. Empty. You are speaking into the air. Yun ang ibig sabihin. No? Walang maunawaan. Kasi hindi pa nangusap talaga si Lord. Baka na-excite ka lang. Verse 10, there are it may be so many kinds of languages in the world. This is known languages ang sinasabi niya. Lengguwahe ng mga tao. And none of them is without significance. Lahat ng mga lingwahe ng tao ay importante. Significant, importante. Kasi ginagamit mo yan para makipag-usap. Walang lingwahe na hindi importante. Kasi lingwahe ng community yan, hindi mo lang sariling lingwahe mo yan, lingwahe yan ng buong komunidad na nakipag-usap sa iyo araw-araw. So importante. Okay. Verse 11. Therefore, if I do not know the meaning of the language, I shall be a foreigner to him who speaks. And if he speaks, and if he who speaks will be a foreigner to me. So, kung hindi maunawaan ang lingwahe mo, kahit parehas pa kayo ng lingwahe, kung hindi maunawaan ang sinasabi mo, foreigner ka. Yung sinasabi mo, ano? Napapaganon ka kasi walang maunawaan. Verse 12, even so, since you are zealous for spiritual gifts, let it be for the edification of the church that you seek to excel. Ang ganda naman sinabi ni Paul. Ang sabi ni Paul, maganda po talaga ang gifts of the Holy Spirit. At gusto natin, zealous tayo for the gifts of the Holy Spirit. Gusto natin kasi nakikita natin, di ba? Ang ganda-ganda. Maganda talaga ang mga gifts ng Holy Spirit. Kaya, dahil gusto nating magkaroon nun, ang sabi ni Paul, hindi yon pang personal, hindi yon para ipagyabang, hindi yon para na ikaw lamang, ako lang merong ganito, hindi ganon. Dapat, kung gustuhin mo man, any kinds of gifts of the Holy Spirit, ang purpose niyan ay for edification ng buong church na mag-excel ka. Para sa church na maunawaan ng mga tao, na ma-motivate silang lumapit sa Panginoon, na magkaroon sila ng kaliwanagan sa kanilang kaisipan. At ang mga tanong ng puso ay nasasagot. Hindi po yan pangsarili. Kaya madalas po itong misinterpret ng mga tao kasi ang ating zeal, ang ating nag-aalab na desire na magkaroon tayo ng kaugnayan sa Holy Spirit at mag-manifest siya sa atin with the gifts ay hindi po yan, anong tawag dito? Hindi po yan uncommon. Ibig sabihin, lahat po naging ganyan. Gusto. Maganda naman talaga ang gifts of the Holy Spirit. Pero yun nga lang, madalas po itong nami-misinterpret, no? Kaya hindi po pwede na magkaiba yung Holy Spirit mo sa Holy Spirit ng iba. Iisa lang po ang Holy Spirit. Kaya sabi ni Paul, dapat yung sobrang gusto mo na magkaroon niyan ay ang aim mo, ang purpose mo is to edify the church, no? Kailangan ma-edify ang church, hindi pang sarili. Okay, now shoot a question. Ask. Magtanong. Ay nako, eto na naman, 'pag hindi ka nagtanong, paalam.
Kasi alam ko ang daming tanong dito ng mga anong ginagawa niyo sa church? Sige nga. Anong ginagawa? Paano kayo nagtatang sa church? At bakit? Ha? Okay. Let me ask. Did you speak in tongues in the church? Anyone who speak in tongues in the church? Nandito? No. Yes po. Para ako po, hindi po. Good evening Ah. po. Good evening. Sino daw yung hindi? Jaylee Sino po. hindi nag-speak in tongues? Ha? Jaylee Pastora. Si Lily? Jaylee po, Jaylee. JD. Jaylee, hindi ka nag-speak in tongues? Hindi po Pastora eh. Oh, hindi naman problema yun. Hindi naman problema yun kung hindi ka nag-speak in tongues. Ano? Okay lang yun. Okay lang yun. Sige, mamaya ako tatanungin. Since umimik ka na, Jaylee. Bakit, ano ba sa tingin mo ang speaking of tongues? Kailangan? Para sa akin po, Pastora, yung sa own experience ko po, hindi ko po talaga kasi, bukod po dun sa hindi ko talaga alam po ang sasabihin ko, hindi ko rin naman po din mai-interpret kung ano po yung lalabas ng bibig ko. Kaya, Tama. rather ano na lang po, kung ano po yung maisip kong ipag-pray, ipipray ko na po. Pero yung speaking in tongues, parang hindi pa po siya umano po sa akin. Ikaw ba Hindi ko ay po nabigay nako-condemn sa ka ba? akin. Are you condemned kapag nag-speak in tongues ang iba tapos ikaw hindi? Nako-condemn ang feeling mo? Hindi. Hindi naman. Hindi naman po, Pastora. Kaya lang po, Doon sa man na doon hindi ko rin po talaga naiintindihan yung sinasabi nila. Kung ano yung ibig sabihin. Okay, hindi mo lang Parang naunawaan. ano po, Pastora, kung hindi nila Opo, yun. Hindi ko nga po nawaan. Okay, wala namang problema yon kasi hindi naman minamadali yan. Hindi naman nawawala ang salvation mo. Mga kapatid, hindi po nawawala ang salvation nyo kung hindi po kayo nag-speak in tongues. Okay? Hindi po. Kaya kung nag-speak in tongues ang ibang tao tapos hindi ikaw, walang po problema yon. Do not condemn yourself. It's okay. Okay, it's okay. Okay, thank you, Jaylee, ha? Pastora, pag may nag-speak in tongues po sa isang place, meron po ba ding dapat mag-interpret? Yes po, dapat. Brother Nery, dapat merong mag-interpret din. Magkasama po ba ang isang tao ang pag-speak in tongues at prophecy din? Hindi. Hindi naman. No? Not necessarily. Hindi necessary yan. Pastora, kailangan po bang i-practice ang tongue? I-practice? Pag binigay sa'yo ng Lord. Pero, pag binigay yan sa'yo ng Lord, mapapractice mo. Pero kung hindi yan binigay sa'yo ng Lord, wala din. You cannot just do it on your own. Because it's a gift nga, di ba? Okay. Jo, yes. Pastora, may I ask lang po. Sa akin kasi, Pastora, meron ng parang isang linya siya ng speak in tongues na alam kong I acknowledge God. Kagaya ng word na Rabayasiki Yahweh, alam kong pangalan niya yun. Kaya yun ang kadalasan malabas sa bibig ko. Pero may mga times kasi, Pastora, na kapag nagpi-prayer ko, meron talagang yung parabang siya, tuloy-tuloy siya, tapos hindi ko ma-interpret. Basta ang alam ko, nakikipag-usap ako through that words na hindi ko maintindihan. Na kung minsan para siyang Chinese, or minsan naman parang basta iba siya. Kasi maanuhan ko doon sa yung diction ng words na alam kong iba. Kaya
tatanong ko sana kung gano'n na nagpe-pray ako na in tongues. Dahil hindi ko naman ma-interpret hindi ko na lang itutuloy. Ganun ba yun, Pastora? Kumbaga, wag mong ihinto ko na lang. 'pag hindi mo naunawaan, sabi ni Paul, paano ka ma-edify kung hindi mo naunawaan, 'di ba? So, Mm. kailangan mo ring maunawaan mo. Kailangang humingi ka ng pagkaunawa sa Panginoon. Pero kung walang kaunawaan, itigil mo muna kasi hindi mo naunawaan yung sinasabi mo. Kailangan mo kasing maunawaan yung word na binigay sa'yo. Okay, Kaya hindi naman po, kasi ako nagiging pastora ng interpretation. hingi ka ng interpretation. Hingin mo kung yan ay galing sa Panginoon. Pero kung walang Sige. dumating, wag ka munang magsalita kung hindi mo naunawaan. No? Okay, Pastora, thank you. Yes po. Ayan. Joe Matazawa, nasaan na? Good morning po sa lahat. Pastora, ask ko lang kasi nung hindi ko na matandaan kung ano na siya, parang 1 taon mahigit na po siguro. Nasa Shimin Center pa kami noon. Tapos, dito sa bahay, nag-worship ako kahit madaling araw. Tapos, may one time po na nag-worship ako, nagpipray, talagang yung sinasabi niya pong yielding. Bigla ko lang po siyang nararamdaman yung dito, yung panga, na noon na parang, kasi nakataas po yung kamay, ganon. Tapos hindi ko siya mapigil yung panga na parang tumigas siya. Tapos nag-start na siya na parang yung sinasabi niyo po yung baby na parang bababa, ganon. Tapos sandali lang po yun. Tapos basta nagaganon yung ngipin ko, nagaganyan na po siya, hindi ko siya mapigil, hindi ko siya makontrol, ma-stop. Tapos hanggang sa, yung sabi niyo po, pag peace, peace, ganun po yung sinasabi ko, peace. Tapos, ayun po, yun po yung isang beses. Tapos nung second time po, nasa worship po kami, si Bishop po yun ang nag-exhort noon, di ba po, doon sa Simen Center, kayo po yung nag-exhort, nag-preach pag Fourth Sunday. Nung time po na yon na siya po yung nagmi-ministering na po, doon ko po naramdaman yung naulit po yung ganon. Yung hindi ko po talaga siya ma-control. Nagsalita na po ako yung hindi ko po maunawaan. Pero minsan lumalabas po yon, para po siyang, hindi ko alam kung French. Basta parang one time nag-speak in tongues po si Pastora Mercy, si Rev Mercy. O kayo din po. Meron pong kahawig na mga ganong nasasabi po. Kaya lang, nung time po na nasa worship po kasi, nasa ministering time na po yon, na nag-start po siya na ganun po, may konting na salita, tapos hindi ko siya mapigil. Kaya ganun ko na lang, na ako na lang ang makarinig, kasi sabi niyo po, hindi dapat marinig kapag hindi mo naman alam yung interpretation. So yun po, yung ang nilagay lang sa ko, yung para akong nag-worship, yun po yung sinasabi. Yun lang po, konti lang hindi ko siya lahat maunawaan din. Ganun po. Parang hindi lang nga po yun ang time na nag-tongues o nagganon po sa worship no. Parang meron pang isang time na naalala ko lang bigla, iba pa po yung si Bishop, merong si Pastora Ina noon, tapos parang tinawag niya kami na mga leaders sa harap, pumunta sa harap. Nauna akong pumunta kasi ramdam na ramdam ko na yung parang magagano na naman ulit. Pero yun po, pinigilan ko po, pero parang hindi ko maalala pa kung ano po yung mga nasabi ko, pero inano ko po na i-stop nga ganon.
Hindi ko po Okay. kasi minsan talaga ma-control na pag nagaganon na yung ngipin, nararamdaman ko na yung dito. Tapos yun parang narinig pa nga isang beses ni Sis Bebs yata yun. Sabi niya, ewan ko lang po kung maalala niya pa. Sinabi niya sa akin na, Sis John, nag-tongues ka. Sabi ko, oo nga, parang yun po. Yun lang po, tanong ko po yun. Kasi hindi ko rin po alam yung interpretation talaga. Pero meron Okay. lang time na Okay. parang nag-worship po. Yun lang po, Mm. thank you po. Hanggang ngayon, ina-ask ko po yun kung ano po ang meaning ng mga Yes. po. Okay, okay. So, ganito 'yan, 'no? Kapagka bumaba ang Holy Spirit at gusto niya na turuan ka ng tongues, 'no? Kung minsan again, let me tell you, tongues ay language. Dalawang klaseng language. It could be known tongues, 'pag sinabing known tongues, ito ang mga lengguwahe all over the world, 'no? Lengguwahe ng iba-ibang, tao sa buong mundo. Known tongues 'yan. At yung isang tongues is the language of the angels, ay unknown tongues 'yon ang tawag doon. Kumbaga, hindi natin alam ang ibig sabihin, only God can give us the interpretation because these are the language of the angels. So kung ang Holy Spirit ay mangusap sa'yo at gusto niyang ibaba sa'yo ang tongues, kung minsan po ang tongues na binababa ay lengguwahe po talaga, 'no? Nagsasalita hindi mo naunawaan pero somebody sa audience nakaunawa doon sa sinabi mo. Wala Diba, nga po gano'n? kasi nga ayoko na natatandaan ko yung sinabi niyo na 'pag wag basta-basta magparinig po yung gano'n. Ikaw lang ang makarinig sabi mo po gano'n. Oo nga, nag-e-explain lang ako. Sorry po. Nag-e-explain lang ako, dalawa, para maintindihan ng marami. Kasi yung sasabihin ko na sa sunod ay may connection doon. So, it could be na ibababa sa'yo ng Lord ay known tongue. Ibig sabihin lengguwahe kasi meron siyang kinakausap na nasa nasa church, 'no, na it could be na hindi niya alam at nanana na nananalangin siya na gusto siyang kausapin ng Lord. May nangyayaring gano'n. So, tongues din 'yun. 'Pag unknown tongues 'yun sa'yo kasi hindi mo naunawaan yung lengguwahe. Pero para dun sa tao na nakikinig, na para sa kanya yung mensahe, ay naunawaan niya kasi lengguwahe niya 'yon, okey. Yung isa naman, unknown tongues din pero hindi lengguwahe ng tao, lengguwahe ng angels o lengguwahe ng Lord. So, hindi mo puwede kasi sabihin na lengguwahe lang ng Lord kasi si Lord naunawaan niya lahat ng lengguwahe, 'di ba? So, let us say lengguwahe ng angels. So, kapag lengguwahe ng angels, walang nakakaunawa niyan kundi si Lord. Hinihingi natin yung interpretation from the Lord. Yun sinasabi niyo kay Mami Marites, 'di ba? Na naunawaan niya na name of God, pero hindi na yun lang ang naunawaan niya. Hindi rin niya alam kung ano ang mga sumusunod. So, kailangan maunawaan natin. Kasi sabi ni Paul, wala nga siyang kwenta kung hindi mo maunawaan. Hindi ka ma-edify. Ngayon, patungkol doon sa panginginig ng iyong Diyo. Kapag bumababa yung grace ng Holy Spirit na magsalita ka ng tongues, ganun po ang mangyayari. You cannot stop it. Hindi po ang tongues ay pinipilit. Bumababa ang grace na binibigay sa'yo. Remember na ang tongues ay gift, 'no? Walang gift na pinipilit. Natatanggap mo ito. 'Pag binaba sa'yo ang tongues, hindi lahat maka-receive niyan. Sino lang ang bibiyaan ng Holy Spirit. So you begin to have your jaw uncontrollable, nangangalay, and you start speaking, nanginginig, move on its own. Bakit tinitrain kang magsalita? So, gano'n ang mangyayari, nanginginig ka. Hindi mo mapipigilan at something is overtaking inside you to speak out. There is a force inside you to teach you to your muscles and your bones to
speak the language. Ganon, kahit pigilan mo pa, it's like water na lalabas at lalabas. Ganon yon. Kahit pipigilan mo, the more na mag-spill out. The first time nag-speak in tongues ako, ay si ano bang pangalan nito? Randy Clark. Oo, si Randy Clark. Hinawakan niya yung stomach ko, no? Hinawakan niya yung stomach ko. Sabi niya, let the light of the Lord enters your body. Parang bola, pumasok, it hit on me. And then I started to bubble. Hindi mo talaga mapigil, pinipigilan ko. Pero lumalabas talaga siya, parang force that comes out in my mouth. Then I started to speak in tongues. Nung umpisa, like, yeah, ganun. Pero after a few minutes, just 1 minute, 2 minutes, I was speaking the entire language. Language na. Ganon ang tongues. Hindi po yan, i-practice mo. Minsan, okay, nagkakamali din tayo na akala natin pwede nating i-practice. It is a gift. It will come to you kung talagang desire mo. But when it comes, hindi po yan fino-force ha, it will come by grace. Kaya bumababa yung ngawit na ngawit yung panga mo hanggang it becomes natural. Pag binigay na sa'yo, then you can practice it by speaking all the time. Pag bumaba na. Pero kung hindi yan bumaba, no? Halimbawa, pinigil mo yon, ganun yung mo, pinigil mo. Okay. Tapos you try to do it, hindi mo magawa. Hindi yun. Apo. It Thank you has to po. be, pag binaba, buo yon. Now, pag nagpipray ka, lumalabas yon, nagbabubble sa bibig mo, because it's already there. The gift is already there. Then you can practice. Yon ang tongues. Dahil yun ay ayon sa aking karanasan. Amen. At ano ba yun? Yun ba, may tanong dito, necessary po ba ang isang believer na mag-speak in tongues to communicate kay Lord? Hindi naman po. It's a gift, but then it's not necessary. God can speak any languages. He can understand. Hindi po. As I said, hindi na mawala ang iyong salvation kung hindi ka mag-speak in tongues. Okay? Gift yon. Gift. Kung mga hinihingi mo, pwede rin. Pero mas gusto ko, alam mo, mga kapatid, kung mag-speak in tongues ka rin lang, mas maganda yung mag-speak in tongues ka ng known tongues para maunawaan ka. Tulad niyan, nagdi-desire ko, gusto ko mag-Nyonggo, Lord. Pero wala akong time mag-practice. Pero gusto kong mag-Nyonggo, gusto kong mag-preach in Nyonggo. So, anong ginawa ng Lord? O binigyan ako ng app to translate. O, mag-speak in English ako, translate. O may mag-speak Nihongo sa akin, translate. Ang bilis lang. Ay, pwede lang pala ganito. Ayun, praise God. Pero pwede po na i-desire po natin yung matuto tayo, na maging linguistic po tayo. It's also a gift. Amen. Hallelujah. Yun lang po na may gift ang may speaking in tongue, di po ba? Yes, because it's a gift. If you have the gift in speaking of tongues, then you can speak in tongues because you have the gift. Gift nga siya hindi nga siya pino-force. Hindi yung i-force ka ng church na mag-speak in tongues ka. Gift nga yon. Lahat ba sa church meron nun? Hindi lahat because it's a gift. Si Pastor Doke, Pastora, matagal na po akong nag-speak in tongues, pero yun nga, walang interpretation. But I desire. Tapos nung nasa teaching nyo na po ako, naliwanagan ako. After that, parang natakot na ako. Pinipigilan ko na. Bakit? Kasi wala namang interpretation. Hingin mo yung interpretation. Yung last na hindi ko napigilan talagang nag-speak in tongues ulit ako. Tama.
And the interpretation is, I will fight for you. O yun naman pala, yan, meron ka na interpretation. So, I will go back to the Bible in the words, with the words that I will fight for you. Exodus 14:14. Amen. Sorry, dito ako sa word. Okay lang, okay lang. Praise God. At ayan na, may interpretation ka na. Kailangan mo ng interpretation, mga kapatid, kasi hindi ka nga ma-edify, hindi ka nga ma-encourage, hindi ka rin ma-uplift kung walang interpretation. Ano bang sinasabi mo? Basta alalalala, bamba ka lang. Hindi po ganon, no? Now, hindi po, sabi ko nga di ba kay Jaylee kanina, kung hindi ka mag-speak in tongues, condemn ka ba? Hindi naman. Okay, good. Kasi hindi naman yan, gift nga yan. Kung wala yung gift na yan sa'yo, hindi wala. Di ba? Hindi yan fino-force. Kailangan maunawaan mo sinasabi mo. Kung hindi, itigil mo na. Bakit? May danger. May danger, mga kapatid. Ang tongues, dahil gift ito, any gift, pwede pong i-counterfeit. Okay? Nakikinig ba kayo? Lahat ng gift pwedeng i-counterfeit. Oo. So, kung nag-speak in tongues ka at wala kang interpretation, paano mo nasasabing si Lord yon? Hindi mo nga naunawaan. Pangalawa, kung nag-speak in tongues ka, pero hindi malinis ang puso mo, paano ka sasagutin ng Lord? Paano siya nangusap sa iyo? Hindi malinis ang puso mo. Balik ulit tayo sa Matthew 6:14-15. The principle in prayer. Hindi ka pwedeng mag-speak in tongues, no? Masama ang puso mo, masama ang isip mo, masama ang damdamin mo. Dahil hindi ka sasagutin, kanino ka nakipag-usap? So nag-tongues ka, masama ang puso mo. Sino sasagot sa'yo? Dahil sarado ang langit para sa'yo. Meron kang unforgiveness. Hindi ka makapagpatawad, offended ka, o nag-speak in tongues ka, offended ka. Sino ang sasagot sa'yo? Demonyo. Ayun. Ayun, totoo yan. Kung Si hindi si Tanim. Lord, kung hindi si Lord ang sasagot sa'yo, sapagkat nandyan na ang batas ng Matthew 6:14-15, then the darkness will answer you. Oh. Huwag kang mag-speak in tongues na masama ang loob mo. Follow the rules kasi si God hindi niya babaliin yung kanyang batas para sa iyo. Okay? Follow the rules. Kailangan malinis ang puso mo, malinis ang konsensya mo, maligo ka ng safeguard, magsabon ka, okay? Bago ka mag-speak in tongues. Hindi po yan basta-basta, mga kapatid. Kasi any gift can be counterfeited. Amen? Okay. Kaya dapat para hindi ka ma-counterfeit, punong-puno ng love ang puso mo. Yon. Kailangan punong-puno ng love ang puso mo. Kaya nga, tingnan mo ha, kahit sa prayer, pwede ma-counterfeit ang prayer. Kaya ano ginagawa natin? Lagi natin sinasabi ang Matthew 6:14-15 muna. Humingi muna ng tawad, lumapit sa Panginoon, makipag-reconcile. Kasi yun talaga ang umpisa ng prayer. Hindi lang basta, Lord, pahingin ito. Sino? Masama ang loob mo. Paano ka sasagutin ng Lord kung ganyan tayo? No? Isipin natin si God is the most powerful being and He's the King of Kings. Bago tayo magsalita sa Kanya ng kung ano-ano. Sa time ni Moses, hindi mo pwedeng pagsalitaan si Lord ng ganyan. Kung hindi, lalapit ka, gusto ko rin. Patay ka kaagad. Sa time ni Moses. Kailan yung time ni Moses? Mababasa mo na sa Exodus
Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Itong mga books na ito, pag-aralan nyo, yung mga nasa devotion ha, makikita mo ganun katapang si Lord. Kaya importanteng alam mo itong 5 books ni Moses. Kasi sa time ni Moses, patay agad. Hindi ka basta-basta lumapit at magsabi, gusto ko lang ganito, Lord, magdidemand ka. Buti na lang nandito si Jesus para pigilin tayo by grace. Pero sa time ni Moses, mga kapatid, hindi pwede. Kaya hindi po ganun na meron po akong kilala na hanggang ngayon, ganun pa rin po siya. No? Nakilala ito ni wag na nating magbanggit. At kung makilala nyo man, bahala na kayo. Ang sabi, nag-speak in tongues lagi. Pero 17 years na ang unforgiveness niya na inamin niya. Kaya ang buhay niya talagang hirap na hirap. You cannot speak in tongues when you have an unforgiveness. Hindi po pwede, mga kapatid. Hallelujah. Okay, naunawaan na. Mayroon bang tanong? Shoot the question. Ay bakit yung okay, ako magtatanong. Bakit sa church pinapa-speak in tongues lahat? May mga church na ganon. Sa church niyo ba pinapa-speak in tongues ba kayong lahat? May nakita akong pastor. Speak in tongues! Mag-speak in tongues ka, kapatid! Dapat ba yon? Parang wala akong kausap. Pastor, hindi po, di ba? Kasi sabi niyo nga po, kailangan we have to, na kailangan malinis po kami kahit na sabihin po sa amin to speak in tongues. Pero kung alam naman po, like for example, sa akin po, kung alam ko na my heart is not okay, then di ba hindi po dapat kasi ang consequence po will be on me. Yes. Hindi dapat. Anong gagawin ngayon? Masama ang loob mo. Pinapa-speak in tongues ka. Speak in tongues! Anong sasabihin mo kay Paz? Siyempre sabihin mo kay Paz ang totoo. Sorry, Pastor. Kailangan ko munang mag-confess. My heart is not right. The Lord will not hear me. Totoo yun. Yung sabihin mo. I need to confess. I need to make right before the Lord. Kaya yung sa baptism ng Holy Spirit, gusto natin speaking in tongues. Ang baptism of the Holy Spirit ay hindi limited sa speaking in tongues. Maraming gifts ang Holy Spirit ipagkaloob mo. Lahat gusto niya speak in tongues, speak in tongues. Maraming gifts ang Holy Spirit. Pwede wisdom, pwede wise and understanding heart, pwede counsel, pwede fear of the Lord, the Spirit of the Lord, the seventh Spirit of the Lord, no? Pwede healing, pwede prophecy. Ang daming ibibigay ng Holy Spirit pero na-stuck up tayo. Speak in tongues. Parang speak in tongues lang ang gift ng Holy Spirit. Hindi po marami. So, kapag nag-baptism of the Holy Spirit at hindi ka nag-speak in tongues, hey, don't condemn yourself. Okay? Don't condemn yourself. But rather, identify ano kaya ang gift na binigay sa'yo ng Lord. Tapos Lord, pahingi ng gift. I'll give you a very simple prayer. Sabi na, Lord, pahingi ng gift. Yun lang. Pag binabasa yung gift, yes! Hallelujah! Hindi mo kailangan, hindi kailangan puro speaking in tongues. Okay, I'll give you an example. Last night, I was reading 1 Samuel 7. Kasi hindi ko nagdire-diretso yung reading ko eh. Kasi nahuli na nga ako sa devotion, no? Pero naabot ko yung 7.
Nakita ko nga yun, sinasabi ko sa Taysan Sea, no? From verse 7 to 10 ng chapter 7 ng 1 Samuel. At nakita ko yun, nagsalita si Lord. At in a vision, I saw that they were so afraid kasi i-attack na sila from all sides. Pinaikutan ang Israel from all sides sa Mizpah. And the Philistine was so, anong tawag dito? Determined to kill them. Kasi sabi nila, patayin natin sila kasi bago mag-act ang kanilang God. So, nung nag-attack na sila, and they were confined, na manatili sila sa Panginoon until the Lord answered them. Walang gumalaw sa Israel, sa mga Israelites. Hinintay lang nila ang sagot ng Lord. You know what I saw? They were concentrated in Mizpah. Kahit takot sila, nananalangin sila. Sabi nila, please Samuel, huwag kang tumigil. So, nung hinandog na ni Samuel, I could see the invisible shield of God in a sound, vibration sound. Pagsalita ng Lord, boom, tumilapon lahat, kitang-kita ko. Sabi ko, wow! I never seen like this. I didn't see it from Joshua, from Moses. No, not even with David. Hallelujah. Hinanap ko kaagad, what is his name? Ang nakita ko, the Lord of Heaven's armies, the God of Elijah. Wow! And also the God of Isaiah, the Lords of the Heaven's armies. That powerful. Then sabi ko, Lord, pahingi, I want to experience this. Then I went to sleep. And he answered me in a dream. In my dream, I saw myself talking to myself. Myself talking to myself. My other self is kneeling before God. The other self is on the top. Sabi ng other self on the top, if you want that the Lord will bless life change with what you asked, sunod ka sa utos ng Lord. At si myself na sinabihan ng other self ko, nag-agree. Yes, I will obey. Isipin mo, nag-usap kami ni self. But it is God answering my prayer. No? Si God nagsumagot sa prayer ko. And that is in my dream. I said, wow, yes. Obedience lang. Obedience lang ang kailangan. Hallelujah. And we will experience this. Kaya sabi ko sa Taste and See Morning Devotion, I want ng Taste and See Morning Devotion and life change will be, we're speaking about the power of God. We're speaking on make it real. The more we speak about the power of God, the more it becomes real in our lives. Hallelujah. We need to convince ourselves that God is real. And what you are reading in the Bible is real. It's not a figment of an imagination. It is real. So real. Ay, grabe. If I can only show you what I see, borrow my eyes, ma-appreciate mo. Hallelujah. But of course, ganun lang ating description. Kaya nga po, sa baptism ng Holy Spirit, maraming gifts ang Holy Spirit. Hindi lang tongues. Kaya wag ka hindi ako nag-tongues. Ano ngayon? Hindi yun ang gift binigay sa iyo. There is encouragement, the gift of encouragement. There is a gift of administration. There is a gift of being a pastor. There's a lot of gifts. Healing, helps. Lahat ng gifts pwede mong hingin sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Is there any question? May tanong po ba? Sige na, magtanong kayo kasi lagi itong ito kinaklaro ko na ang gifts ng Holy Spirit ay hindi lang tongues. Ito lang, napag-usapan ng tongues. Kasi bakit?
Ito din yung gusto ng mga Corinthians at ito din yon yung mga nag-tongues ay talaga nagmalaki sila. Kaya sabi ni Paul sa verse 12, hinighlight natin, even so you, since you are zealous for spiritual gifts, gustong-gusto niyo ng spiritual gifts. Let it be for the edification. Ano ang purpose? Bakit gusto mo ng spiritual gifts? Dapat para yan to edify the church. Para ma-improve ang church, ang relationship niya sa Panginoon. Para lalong kumapit ang church sa Word of God. Dapat yon ang purpose kung bakit ka gusto ng gifts. Okay. Hallelujah. Kung may gift of healing, uy, may gift of healing si sister ganito, at saka si brother ganon. O si sister na ang laging nagpipray kasi siya may gift of healing. That's not fair. Bakit? Siya lang bang may gift? Maraming gift, maraming klaseng gifts. Kailangan mag-manifest sa church. O, di ba? Nabuksan mo ang isip natin o lalong nagsara? Para nakasimangot lahat. Mabuksan po. Salamat kay Martes Madronio at nabuksan na ng kanyang kaisipan. Hallelujah! Praise God. So wala na magsasabi niyan, sabi ng Lord. Kailangan, o sabi ng Holy Spirit. That is prophecy na ha. Ano daw ang prophecy? Kailangan ang prophecy ay edification, exhortation, at comfort. Nabasa natin yun kanina, di ba? In the previous slide. Dapat ganon. Hindi lang yon sa akin. Hindi pwede. Kung sa'yo lang, huwag ka na magsalita. Para sa'yo lang pala yan eh. Pwede naman, magsalita ang Holy Spirit para sa'yo lang. So, huwag ka na magsalita. Okay, so, prophecy of tongues, speaking in unknown tongues. Kasi hindi mo na unawaan, so unknown. Pero ang sinabi dyan ni Paul, tongues lang talaga. Ako na naglagay niya ng open close parenthesis, unknown, dahil hindi mo na unawaan. So, unknown tongues, you are speaking, you speak to God. Unknown tongues speaks to God. In the spirit realm, He speaks mysteries. Verse 2 yan. Okay, bago tayo magpatuloy, Kat, meron ka sinasabi? Pastora, sorry po. Yung nabanggit niyo po kanina, Pastora, na 'di ba po yung yung may unforgiveness po. Paano po, Pastora, kung kunyari yung parent yung may unforgiveness for yun nga po 17 years. Pero yung anak naman po ay believer. May effect pa rin po ba yun sa mga anak, Ang Pastora? unforgiveness? Oo, Opo. may effect yun. Kahit po believer po yung mga anak na po. Yung pagiging believer, kailangan ma-prove yung believer yan. Totoong believer. No? Opo. Baka kasi kung ang parent may unforgiveness, talagang maapektuhan sila niyan dahil araw-araw yan. Kasama mo. Araw-gabi kasama mo. Anong sinasabi niya? So, naapektuhan yung kanyang faith. Naapektuhan yung kanyang mindset. Naging prayerful ba lalo o nagkaroon din ng unforgiveness dahil sa pag may unforgiveness kasi trouble yan inside the house. Walang peace. So, Okay po. apektado. Opo. Thank you po, Pastora. You're welcome. You're welcome. Ayan. So, speaking in unknown tongues speaks to God. Kay God siya nakipag-usap. In the spirit realm, He speaks mysteries. Sa verse 2 natin nakikita ito. So, sinamarize ko lang. So, kung wala kang interpretation, kasi sabi ni Paul, necessary yung interpretation. But yet you are praying in tongues. Hindi mo mapigilang na tongues ka. Palagay natin na humingi ka ng patawad, no? Humingi ka ng tawad at nalinis ang iyong puso. Palagay natin ha, malinis ang puso mo nito. Nakipag-usap ka kay Lord. You are speaking in tongues. And you are speaking
mysteries in the Spirit. Wala akong maunawaan. Humingi ka ng kaunawaan. Sapagkat you are speaking, your spirit is speaking to God. You must understand what God is saying, what your spirit is saying. So hingin mo sa Holy Spirit, Holy Spirit, pahingi ng understanding. Ano bang sinasabi ng aking spirit? Ibibigay niya yan sa'yo. Keep asking. No? Ayan. So, in this case, ikaw lang ang na-edify kapag nandyan na ang understanding. Pero kung walang understanding, hindi ka ma-edify. Pero kung may understanding, ikaw lang ang na-edify. So, ang ibig sabihin niyan ay pag nagpipray ka na mag-isa, pwede kang mag-tongues. Kasi na-edify ka eh. Pwede kang mag-tongues, ikaw lang. Don't do it in public. Okay, naunawaan? You do not speak in tongues in public kung wala kang interpretation dahil walang makaunawa sa'yo na sayang yung tongues mo. Walang nakaunawa. Okay. Ang prophecy naman, kasi sinenter lang ni Paul sa dalawang gifts, prophecy and tongues. Pero marami pong gifts ang Holy Spirit, hindi lamang prophecy and tongues. Na-center lang niya ito. Katulad din sa ating modern churches, ang sinasabi ni Paul, na-center lang ang church sa dalawang gifts, prophecy and tongues. Ito ang pinaka-popular sa churches, kahit sa modern, kahit ngayon na church. Dito lang tayo na-center, prophecy and tongues. So sa prophecy naman, inaayos ni Paul ang ating kaunawaan, katulad ng pag-explain niya sa Korinto. Ang sabi niya, prophecy, kailangan you speak edification, exhortation, and comfort to men. Pag nag-speak ka in prophecy, ito tatlong goal mo. Dapat merong edification. Ang edification, ibig sabihin, na-uplift yung tao. Okay? Nagkaroon ng encouragement to draw closer to Jesus. Exhortation, oo. Lalo ka na-encourage kang lumapit sa Panginoon, magtiwala sa kanyang salita. And comfort na napagaan, nakahanap ng solusyon. Yun ang comfort. So, hindi lang basta na nagsasabi ka, sabi ni Lord o sabi ng Holy Spirit. Kasi prophecy na yan. Kailangan tatlo ang mangyayari. Okay. And then, pag nag-prophesy ka sa church, kasi pag sinabi mong sabi ng Lord, dapat this edifies the church, na encourage ang buong church. Church na to. So, ulitin natin. Kung ang tongues mo ay walang interpretation, huwag kang magsalita. Para sa sarili mo lamang yan. Pero pwede kang mag-pray in tongues on your own. Sa sarili mo lang. No? Hindi mo ipaparinig, not in public. Pero kung may interpretation, then speak in public. Kasi may interpretation. Pwede rin kasi na ang interpretation wala sa'yo. Nangyari sa akin yan. No? In 2003. So, pumunta ako sa church ng GCC 3. GCC 3 kasi tatlong GCC yung. So, sa GCC 3, nandun ako, GCC, hindi, JCC pala. JCC, Jesus Covenantal Church. JCC 3, ibig sabihin branch 3. So, meron nag-speak in tongues na lalaki. Ako naman ay nakaramdam na ako ng kakaiba. Pag nung nag-speak in tongues siya, naramdaman ko yung yakap ng Holy Spirit. No? So, hinayaan ko lang. Hindi ko na unawaan yung sinasabi niya actually, pero naunawaan kong it's coming from the Lord. How? My spirit is waiting.
Hindi ko kilala yung tao na yon, sa kabilang side siya ng worship hall. Pagkatapos niya ng mag-speak in tongues, dire-diretso yung English ko. Translation sa sinabi nung lalaki. Dire-diretso. Hindi ko mapigil. I could not even think. Hindi naggumagana ang isip ko. Basta ang lips ko were speaking English. Tapos nag-tongues ulit siya. Nag-English ulit ako after. So interpretation can come from other person. Pero hindi nagsabay. Pagkatapos niya, English. Tongues, English. At interpretation, ganun. Pwede mangyari yon. It happened to me. It did not happen to me once. It happened to me many times. Okay. Pwede yon mangyari when the Holy Spirit takes control. Ang prophecy seeks to edify the church. So, wag po tayong magsabi ng sabi ng Lord, pero hindi tayo naka-encourage para sa sarili. Sabi ng Lord sa akin, ay ganito ang gagawin ko. Tapos sumimangot na yung, bakit siyang gano'n? Hindi ganun. Hindi si Lord nagsabi noon. Para sa iyo lang yon, keep it to yourself. Okay? Kung nasisimangot ang iba, hindi sila na-edify, hindi sila na-exhort, hindi sila na-comfort, then it is only to you. Huwag mong i-expose ang sarili mo, huwag mong i-embarrass ang sarili mo kapag ang mga tao ay nagsasalita na laban sa'yo. So the first time you did that at walang tumanggap, then forget it. Let it go. The next time, don't do it. Para hindi ka ma-expose. Do you understand what I'm saying, mga kapatid? Amen po. Okay. I pray na naunawaan niyo ang sinasabi ko. Parang I'm speaking a different language here. Tama ba? Hallelujah! Amen. Yeah, dito. Tongues must be interpreted. Therefore, let him who speak in tongues pray that he may interpret. Yon. That's the rule. For if I pray in tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. Hindi ko naunawaan. Ito yung sinasabi ko kanina. What is the conclusion then? Sabi ni Paul, I pray with the spirit and I pray also with understanding. I will sing in the spirit and I will also sing with understanding. Totoo yan. So sa Corinth, they were just speaking in tongues and no understanding. They were in chaos. Basta gusto lang nilang gawin. Pero si Paul nagsabi, hindi ganyan. Nagpo-prophesy sila kung gusto lang nila. Kaya nagkukos ng division. Kaya sabi ni Paul, kailangan may understanding. So paano yan? I will pray with the Spirit and I will pray with the understanding. Ito yung sinasabi ko na you always pray in the Spirit. Paano mag-pray in the Spirit? Praying in the Spirit is from inner yan, from inner, inside you, connecting to God. Kahit may kausap ka, you are praying in the Spirit. You are connected to the Lord all the time. Kasi sabi natin, ang tongues, bigla na lang siya, di ba? Hindi mo mapipigilan. Nabigla na lang siya. So you are praying in the Spirit. Hindi mo makontrol. Praying in the Spirit cannot be controlled by your mind. It just automatically pray. Inside you, nagpipray. Hindi mo mapipigilan. Kumisan kumakanta, sabi ni Paul, I will sing in the Spirit. Minsan, pag gising mo, yung spirit mo kumakanta. Naririnig mo pa nga, sinong kumakanta? There is someone singing inside you. Totoo yan. But you also sing in understanding. Sing with understanding. Naunawaan mo, kaya pinapakinggan mo. Anong kinakanta niya? Because your spirit
has life on its own and can pray. So, praying in the Spirit is also praying in tongues. Your spirit is praying inside you. Hindi mo naunawaan sinasabi niya kasi may sarili kang lengguwahe. But your spirit has the language of an angel. So, nagpe-pray ang spirit mo. Naririnig mo. Naririnig mo kasi your spirit is inside you. Now, you also need to pray with understanding. Mag-join ka sa Kanya, pero sabihin mo rin, Lord, bigyan mo ko understanding anong pinagpipray ng spirit ko. Kasi naririnig ko yung spirit ko, nagpipray. Kailangan mo ng understanding. Si Paul na nagsasabi nito, kung hindi ko to sasabihin sa iyo, sa inyo, that this is how it is, hindi mo maintindihan yung sinasabi ni Paul. Kasi hindi mo na-experience, hindi nyo na-experience ito. But I experienced this. I know what he meant. Praying in the Spirit is not, Lord, have mercy on us. That is you praying. Praying in the Spirit is inside you. You hear inside you is praying na hindi ikaw yun. Someone inside you praying, you can hear in your ears, praying inside you. That is praying in the Spirit. Hello? Bago ba ito? Hindi po, Okay. Pastor. Ito, makarelate kayo dito. I will sing with the Spirit. O, naririnig nyo ay kumakanta inside you. Kumakanta na praise. And I will also sing with understanding. Dapat intindihin mo rin. Magkaroon ka ng understanding sa kinakanta ng iyong spirit. The same with prayer. Dapat ginagawa na natin ito, mga kapatid. Hindi lang yung sabihin ko, o sige, Jocelyn, mag-pray ka na. Nag-pray naman si Jo, but it was Jocelyn's praying, not the spirit of Jocelyn praying. Kailang ma-achieve mo yun, that your spirit is praying. Amen. Okay. Verse 16. Otherwise, if you bless with the Spirit, how will he who occupies the place of uninformed say amen at your giving of thanks, since he does not understand what you say? So, ikaw lang yun. Hindi mo ininterpret yung tongues mo. So, paano yung katabi mo, hindi niya naunawaan yung sinasabi mo? Paano siya magsabi ng amen? Amen means, so be it. Whatever you said, I agree. Paano siya mag-a-agree sa'yo? Hindi niya naunawaan. Verse 17, for you indeed give thanks well, but the other is not edified. Ikaw, nagpasalamat ka, naunawaan mo, naramdaman mo na ito ay pagpapasalamat, pero hindi mo ma-explain. Hindi mo masabi kung ano yung sinasabi. Pero yung katabi mo na nakarinig sa'yo, nga, hindi niya naintindihan ang ginawa mo. So, hindi siya na-edify. Iyon ang sinasabi ni Paul na ginagawa ng mga Korinto. Nagkanya-kanya na lang kayo. There is no unity. In the spirit and in physical, no unity at all. Kasi pagka ganito tayo, divided tayong lahat. And we cannot experience the greatness of God. Kasi ganito. We do what we want to do. Just like Israel. In the time of Judges, they have no king. They don't want God to be their king. But God is speaking to them. They don't want Him. So they just do what they want to do. Ganon din ang mga churches ngayon. Ito ang church ng Corinth. Walang direction. Until Paul is telling them, mali ang iyong ginagawa.
tayo din sinasabihan ni Paul, mali ang ating ginagawa. Akala natin ang prayer ganun lang. So, ang prayer natin, unless it is spoken in the Spirit, walang sagot. God does not speak to the flesh. John 4, ano sabi? God is looking for someone who will worship Him in spirit and in truth because God is spirit. So, paano ka magpipray in the physical, sa flesh mo, when God is spirit? You need your spirit to pray, to connect with the Holy Spirit and pray that the Father in heaven will hear you. Marami pa kayong gagawin na paglakad sa Panginoon para you will understand how to pray in the Spirit. Amen? So, example lang ito mga kapatid. Somebody is telling you, Lay, pray for us, Lay. Kasi alam mo na, paglabas mo pa lang ng bahay, alam mo na may gagawin si Lord sa iyo. So, kailangan you connect with the Lord. Ito na ang gagawin mo. Connect with the Lord. Paglabas mo pa lang ng bahay. Mag-ask ka na ng forgiveness, magpalinis ka na. And when somebody asks you to pray, huminto ka muna. No? Don't just, okay po, let's pray. Hindi ganon. Huminto ka muna, deep inside you. Hanapin mo yung connection with the Lord deep inside you. Are you now connected? Alam mo yun. You will know that, the connection with the Holy Spirit. Pag natap mo yung connection, then you say, let us pray. Kaya importanteng lagi kang connected so that you can pray in the Spirit. When you pray in the Spirit, dama yun ng lahat. Dama ng lahat ng nasa room. Because you are speaking in the Spirit. Pero yung kung prayer mo ay wala lang, parang wala lang, that's not praying in the Spirit. It has to have an impact. Kailangan madama ng lahat that you are indeed praying. Amen, hallelujah, praise God. So, dito natin tatapusin. Number 1 rule in praying in tongue. Ito ang number 1 rule. I will pray with the Spirit and I will also pray with understanding. Bukas, sa sunod, alamin natin yung ibang rules. Okay? This is the number 1 rule. Based on Paul's letter in verse 14, I will pray with the Spirit and I will pray with understanding. Okay? That's the number 1 rule in praying in tongue. Okay, mga kapatid, maraming salamat. Hallelujah. Do you have any further question? Okay. May tanong pa po ba? Walang tanong? Na-experience po yun. Yes po. Ask ko lang po na okay lang kung mag-pray ako in tongues kung ako lang mag-isa, kagaya dito sa kwarto. Okay Pwede lang po. din ba yun? Okay lang po yun. Pero hingin niyo Sige. po sa Holy Spirit, Oo. anong ibig sabihin ng tongues na binabanggit mo? Kailangan maunawaan mo rin po yun. Kasi kahit na okay lang sa'yo, at okay din lang namang mag-pray, pero mas maganda po yung naunawaan nyo kung ano yung sinasabi ng iyong spirit. At pangalawa, kailangan po Okay. humingi muna tayo ng tawad bago tayo mag-speak in tongues. No?
Yan po. Oo. Mm-mm. Ano naman? Okay. Mm-mm. Praise God. Sige, thanks. Thank you, Pastora. Amen. God bless. Ayan, sino pa po? Pastora, tanong. Oh. Hindi pala, tanong muna. May na-experience kami dati doon sa Davao, yung mga missionary, anak ng mga missionary. Ang ganda nung kasi na-encourage yung buong congregation. Yung isang anak ng missionary, nagtang, si Ariel ang pangalan niya. Yung isang anak ng missionary naman, nag-interpret. Alam mo yun, parang sagutan sila. Yes, ganun nga. Oo, tapos lahat ng kami nakikinig nung service that time, may naiyak, may naluhod, na-encourage, na-comfort. Hindi ko sa totoo lang hindi ko na-experience ulit 'yun, yung may nagsagutan talaga dalawang magkaibang gift. Kasi Yes. nung time na 'yun, parang nagsama-sama lahat yung mga anak ng mga missionary tsaka mga young people. So, bago sa akin 'yun, bago sa mga ibang kasama ko. First time namin na-witness na totoo nga pala na God is a God of order. Tapos pagkatapos nung service nun, na-encourage ang bawat isa. Amen. Hallelujah. Praise God. Pwede natin gawin yan sa Abu Dhabi when we visit. Kung kailan yon, depende kay Lord. Okay, we can do that, no? It is already in my heart. Nilagay na lang Lord sa akin na for you guys to experience it. Yun nga, no, na pagka nag-baptism tayo ng Holy Spirit, huwag ka lang mag-focus sa tongues. Maraming gifts na pwedeng hingin, no? At kailangan po tayo na kung gusto natin ng gifts, kailangan po for what purpose, no? Para gamitin na tayo. Katulad yan, na-encourage ang lahat. Yun talaga ang purpose ng gifts eh. Yun talaga ang purpose, to encourage everyone. No? Kaya yan, pati yung gusto nating, merong nag-ask na gusto ko ng gift of healing. Pero ayaw naman niya mag-pray for healing. Eh, para saan pala yun? Diba? Kaya kailangan, kung nag-ask ka ng gift of healing, you are very prayerful for the healing of the people. Kaya, mag-manifest yun. Pero ayaw mag-pray. Allah, hindi naman yan para show off. Hindi magbibigay si Lord ng for show off. Kasi hindi siya mag-glorify niyan. Ayan. Yes. At ano yung tanong mo? May isa, sige. Meron din naman ako na-experience na nag-tongues, tapos parang parang nagpaligsahan sila. Palakasan sila ng lalabamba. Ay, masakit sa tenga. Oo. Hindi na nag-encourage. Uy, madalas yan sa churches kasi walang order. Hindi kasi nagsasabi. Yun ang problema sa church kapag in-encourage mo, mag-speak in tongues. O sino mag-interpret? Ayan, 'di ba? Nakikita pa natin 'yan sa nakikita ko pa 'yan sa concert mismo. Let us all speak in tongues. Sino mag-interpret? Lahat nag-speak in tongues. Okay. Sabi ko lang gano'n, okay. Nagkaunawaan naman siguro kayo, pero ako nanahimik ako. Ayan. Meron po, na-experience ko 'yan sa Cornerstone ng Singapore in 1998, no? I was in Singapore in 1998 at as a tourist. At napunta ako sa Cornerstone. Meron pa rin hanggang ngayon ang Cornerstone eh. It's a Christian church. Doon ako dinala ng Lord. At nanonood, sabi nila, let us all speak in tongues from those who are in bleacher down here sa harap. Nag-speak in tongues silang lahat. Talagang you feel weird kasi the sound is so weird, no? But there was no interpretation. Back in 1998, hinahabol ako ng pastor. Sabi ko, bakit po? Stranger ako sa kanila. At stranger din sila sa akin. I was just there to join. Sabi niya, no. You have the Holy Spirit. Sabi niya sa akin. 1998. I was just 1 year na born again. Alam ko na yon. Kaya sabi ko,
Thank you. Sabi niya, I want you to stay in this church. I want you, I'm asking God to use you in this church. Sabi ko, wala naman akong visa dito. I was just visiting. Tumawa lang ako. Pero hindi nga niya magawa ng paraan yung aking visa kasi I was just visiting. Anyhow, that was in 1998. Pero yun ang ginagawa nila. Speak in tongues. Oh, hindi ganito. 1998, alam na alam ko sinasabi ng Lord. Sabi ko, hindi ganito. Hindi ganito. No? Hindi tayo pwedeng gawin mo yan tapos anong na-achieve mo? Ang tanong ko doon, may na-edify ba? Wala. Meron bang na-encourage? Wala din. Para saan yun? Yun. Naingayan, Pastora. Maingay lang, parang cheering squad, no? Ayan, praise God. Amen. Kaya ganun mga kapatid, wag po natin gawin yan. Ayan. Now, I pray na naunawaan ninyo ang aking mga sinasabi kasi this is widely used in the church. Amen. So what else? Meron pang tanong? Ay, kung kailan kayo dapat magtanong, hindi naman nagtatanong. Okay. So kung wala naman po kayong tanong, ay manalangin na po tayo. Praise God. Hallelujah. Nanay Lydia, pwede po bang mag-pray? Favorite talaga natin yan si Nanay Lydia eh. Pray in the Spirit, Nanay Lydia. Hallelujah. 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 You are worthy, Jesus. You are worthy. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. We worship you, Jesus. Hallelujah. 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 Panginoong Jesus, sa gabing ito, O Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga katuruan, Panginoon, na itinuro po sa amin, Panginoon. Lord, salamat po, Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah, na itinuturo sa amin, O God. Maraming salamat, O Diyos, na ikaw, Panginoon, ang palaging nangunguna po sa amin, O God. Hallelujah, maraming salamat po, O Diyos, na ang katuruan ito, Panginoon, ay aming maipamuhay, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon. Salamat, O Diyos, na ikaw, O God, ang palaging maggiya po sa amin sa lahat ng aming mga gagawin, O God. Salamat, Panginoon, sa katuroang ito, Panginoon. Hallelujah. At salamat din po, Lord, sa buhay ng aming Pastora Tess, Lord. Kahit sa buhay ni Pastor Benz, Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, na lagi po nagpapagal po para matuto kami, Panginoon, sa iyong mga salita, O God. Maraming salamat po, Panginoon, na patuloy ka po, Panginoon, magbigay pa po sa kanila, Panginoon, ng marami pa revelational knowledge, O Lord, upang matutunan pa namin at marami pa po kami, Lord, na matutunan tungkol sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, na ikaw po, O Diyos, ang palaging maghari sa aming mga buhay. Ikaw po, O Diyos, ang palaging manguna, Lord, dahil sa iyo kami, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang may hawak sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito, O God, na ikaw, O Lord, ang aming kasama, Panginoon, sa gabing ito. Sa aming pagtulog, Lord, ikaw, Lord, mangusap sa amin, Panginoon, sa panaginip, O God. Ikaw, O Diyos, ang magbigay sa amin, Lord, ng iyong mga salita, Lord, sa araw-araw, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang palaging manguna sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, na tinipon mo kami, Panginoon, upang maturuan po kami, Lord, sa iyong mga salita, na matutupak po kami, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, upang ito'y amin lakaran, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. At lagi po namin ito po, Panginoon, isabuhay, Panginoon, ang iyong mga salita, O God. Salamat, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon, na matutulog kami, Lord, sa aming pagtulog, Lord. You possess our mind, Lord, possess our heart, possess our body, O God.
At Lord, gisingin niyo po kami sa aming pagbangon, Panginoon, na may panibagong buhay, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang palagi namin mauna sa aming buhay, Lord. Sa lahat ng aming mga gagawin, Panginoon, ikaw po palagi ang aming mauna, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. At ikaw, O Diyos, ang palaging gumabay sa bawat isa sa amin. Ituro niyo po sa amin, banal na Espiritu, ang dapat namin gawin sa araw-araw. Salamat po, O Diyos. Hallelujah, na magkaisa po kami, Lord, sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Salamat, O Diyos, na ikaw po ang gumabay sa amin at kasama namin sa gabing ito. Maraming salamat po, O Diyos, na matutulog kami, Lord, na mapayapa dahil ikaw po ang kasama namin. Maraming salamat po. Ang lahat po'y binabalik namin sa iyo ang papuri, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. 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 Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you. Maraming salamat Amen. si Nanay Lydia at gayon din. Maraming salamat sa bawat isa. Tons na screenshot na ba natin? Ayan, thank you. And Good God night bless po. everyone. Sa God Thursday bless. pray Bye. natin to. Bless. Amen. God bless. Good night, everyone.